guys, welcome back to another vlog. So meron akong nahanap na online lending platform. Nako guys, mukha siyang promising. And yung loan na to, ang daming nagsasabi na auto-disburse, auto-approve shop. And you can get an offer as high as 6,000 pesos. And didiretsuhin ko na kayo guys na this platform. Kasi hindi ka nga mag-aakala na ola bala to ha. So, hindi rin siya SEC registered. But since na-approve siya ha, kahit na sabihin mo unemployed, ang laki ng chance na ma-approve ka dito sa starting 6,000, naku dapat siyang pag-usapan guys. Para malaman nyo kung worthy ba siyang utangan or hindi. So, i-review ko sa inyo kung ano yung loan up na to and everything that you need to know about this app. So, if you are interested, keep watching. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Here at dito online lending platforms po yung pinag-uusapan natin. Hindi ko pinapansin, at sa nilove term, hindi ko pinapansin yung mga online lending platforms na wala sa SEC dahil usually sakit lang sila sa ulo. But dahil guys, nakita ko yung ads niya sa YouTube. Sa YouTube pa mismo. So kung mag-watch kayo ng mga videos ko dyan, there's a high chance na makikita niyo yung ads nito. At pag kinlik niyo yung install, mapupunta kayo sa Google Play. So ito mo yung ads, dinownload ko siya, sinubukan, and isi-share ko sa inyo kung ano yung natuklasan ko sa loan app na to. So dapat ba siyang utangan? Bakit na hindi sila SEC registered? Kung pwede naman silang lapitan, why not? Pero we need to be very, very careful guys because usually sakit lang sila sa ulo. So yun na pa-download ako sa loan app na pong tawagin ay si Utang Buddy. And yung OTP niya pala ay nanggagalin sa kay More One. Na siya rin yung padala sa akin ng OTP nung nasubukan ko at na-approve ako. Yung na-approve ako kay Cash Trade. Yung grabe, yung mga text na ipapadala niya sa'yo 6 days pa lang, yung hindi ka pa, yung magjo-joke ka pa lang. So, si More One din yung nagpadala ng OTP. So, parang magpinsan, if not magkapatid sila ni Cash Twig. Ito yung isa sa mga loan apps mo talaga masasabi mong auto-disburse. Utang Buddy at dun sa kanyang permissions, hindi mo makikita kung anong ola yung behind dito. I suspect, that under siya sa kay Metacash. You don't know. Ang hirap. So guys, nagkakaproblema nga tayo sa mga SEC registered, mga ola, how much more dito. Patuloy pa rin natin kasi buhay na buhay pa rin yung mga ads nito eh. Kailangan mo yang i-allow or kailangan ka mag-agree dyan sa permissions. Offer niya yan. Doon sa pinaka-dashboard niya, sasabihin niya up to 60,000 pesos. All looks familiar na siya. Click mo yung get credit, get limit. Masisend ka ng phone number, mag-OTP ka, tapos ito, privacy niya, agreement, and usually sisilip po kasi sila sa kung anong nasa cellphone mo. And survey pa siya, cash food talaga yung vibes nito guys. And need to answer those questions para makapag-continue. And then, hihingi po siya ng ID na kagad pagkatapos ng pa-survey na yan. So yung mga IDs na pwede mong picturehan, pwede mong isabit sa loan app nito, maybe GSIS, OFW, na ID, TIN, Voters ID, Pag-ibig, Health Card, UMID, tsaka Passport. Ito yung mga tinatanggap niya. Picturean mo yan pagkatapos mo si selfie ka and ipapakonfirm niya sa'yo na tama ba yung nakapture niyang ID number. And hingi siya ng basic information kasama na dun yung mga address, gender, your pangalan, and then tatanong niya kung self-employed ka, housewife. Take note guys, yung nag-apply ako sa Cash Goods, na-approve ako guys. Auto-disburse. Yung offer niya sa akin is 6,000 pesos. Dito, I gave it the same information. Bago nga pala ako mag-continue sa application po dito guys ha, chinek ko kung may history. Wala po nangyari. Kasi, chinek ko sa history kung meron ba akong history sa loan up na ito. Kasi, yung mga cash to gain, yung mga loan ups under kay Metacash, yung mga credit balance, lahat po silang option kasi na magpadigil. But for some reason, wala akong data when I checked history. Anyway, so pagkatapos ng address, hingi po siya ng 2 contact details, nag-submit din ako. Magbigay lang po tayo ng heads up ha. And then maghingi po siya ng bank details or e-wallet. And doon na, auto-submit na siya. Wala nang kurungan guys. Pag nasubmit mo yung bank details mo, wala nang kurungan yan. And then, pag-click mo ng confirm yun, sinabit niya na yung details mo, you're just waiting to be rejected or to be approved. So, doon mo na nakita na sinabit niya ako sa 6,000. Tulad din sa naging offer ni Cash Twig. Kaya nung binalikan ko, nag-exit ako, binalikan ko, nakita ko si QuickPesa, nakita ko rin si Paymatic. Ito rin yung mga lohong to, yung nagpadala ng 3,000 or 6,000 din yung in-approve ako ni Cash Twig. Ang laking kaltas, guys. So, hindi na ako magtataka kung sakaya na-approve niya ako, may kaltas to. Buti na lahat na-reject ako, guys. And I think na-reject niya ako because dati na akong na-approve kay Cash Twig. Binayaran ko yun kasi nag-review po ako nung na I need to have good credit history para masilip ko yung mga ola na to para sa inyo. Buti na na-reject ako and maybe because na-detect niya na dati na ako nag-apply.
sa kay Cash Twig. Alam ko na hindi naman to talaga worth it kasi nung na-approve ako ni Cash Twig, may bawas na. Ang kulit pa niya, 6 days before your due date, kung ano pang tinitext. Tapos pag tumawo, dalawa kasi yung ititext siya, bait-baitan tsaka yung mapangharas. So, hindi siya worth it na lapitan. So, lalabasin yung iba't ibang mga loan apps, pero pag na-rejectan nyo dun sa 6,000, wala na. Dead end na. Kasi wala ka namang ibang makiklik dun eh, pag na-reject ka sa 6,000. Pero kung in-approve ka niya, nako, I think ganun din yung magiging kapal. Sa mga loan apps na nito din yung mukha. Para sa akin, no dito. So kung naghahanap kayo ng mga online loan apps na SEC registered, way better than this one, please go to the Legit Loan Apps playlist by Adarena. Doon po yung mga loan apps na matitino. Huwag po dito sa kay Utang Buddy. At saka, kung nakita mo to sa Google Play, sino ba mo aakala na Ola pala to? Kasi mukha siyang budgeting platform, yung pala. So hindi mo malalaman na Ola pala siya hanggang sa hindi kayo nakapagbigay ng dun na punta ka din kayo dun sa sinasabi ng 60,000 pesos. Ganon din si Cash Twig. So magiging ganun din yung kapalaran ko kung sakali na-approve ako dito sa loan at to. And I'm glad na na-reject pa ako. So I hope hindi nyo pa siya na-download, na panood nyo muna yung video ko at nagkaroon kayo ng idea na hindi pala siya kagandahan na klaseng loan app. Kasi hindi ako komportable sa ganito, guys. And sayang lang, nagbigay ako ng info, wala pa naman siyang delete option. So, baka sasakit lang yung ulo mo kung sakali napadala nga siya ng pera. And that's it for today's video. I will see you on my next vlog.